All right. Hi, everyone. Welcome back to the Abs Analyst Podcast. In this podcast, we will talk about the data, careers, and everything in between. No, so marami tayong pag-uusapan dito. So maybe sometimes magkakaroon tayo ng podcast that more on technicals. Pero I think that podcast is not more on technical. It's more on giving advice, okay, coaching our community, and mentoring our community. Kung ano bang dapat natin gawin para mag-progress tayo. Okay, ma-inspired tayo at kumilos tayo. At syempre, magtagumpay tayo sa pinili nating karera, which is itong data analytics, no? Or hindi lang data analytics but in data in general. May pwedeng sabihin natin na data engineering, data scientist, pero syempre ang pinaka objective talaga natin, ang pinakasakop natin is okay, maging data professional tayo. So once again, I'm your host, Abs, Coach Abs. You can call me Coach Abs. And today's episode, something that's very aspiring data analyst can relate to. Yan. Sino dito yung mga aspirant, yung mga data analyst o yung mga career shifter? Okay? Usually para sa mga career shifter talaga to. Okay, itong podcast episode natin. And of course, ang pinakatanong ng bayan natin dito is I completed the training, ano yung next na gagawin natin? Ayan. So marami akong nakikitang post doon sa community natin, no, sa Data Analytics Philippines na matapos nilang makapagtapos ng isang training or sometimes even kahit graduate na sila ng college, okay, hindi nila alam kung anong next step ang gagawin natin. Okay, hindi nila alam anong next step. Kaya ito yung pinaka-purpose natin ito. Or sometimes nakapagtapos na ng isang course like bootcamp or short-term course like for example mga a weeks, 'di ba? Or sabihin natin a couple of hour course, mga short courses, mga crash courses or sometimes full course na umaabot ng mga 18 to 24 hours, something like that. And sometimes, yes, of course, may mga nagtatanong din, sinasabi that I have earned certificate. Okay, I've earned certificate, I just completed the training course, di ba? Or sometimes they said that meron na akong mga projects or portfolio. And the big question here is, graduated, now what? At yan ang pag-uusapan natin sa podcast natin for tonight. So, if you ever feel stuck or unsure about what to do after completing your data analytics course, this episode is for you. Because today, I will walk you through what comes next. Ano ba yung dapat nating gawin matapos yung course natin? Okay? Intentionally, para lang talaga to dito sa ating inside community to the DSA. Pero syempre, ayoko naman iwan yung community natin na nakahanging sa ere. No? Kaya I have decided na itong episode na to ay i-live natin to the public. Okay, so for today's episode, ituturo ko sa inyo or sasabihin ko sa inyo how to actually turn your training, okay, your training into a job, or maybe you can land a clients, or even you will have a promotion at your work. So tatlo yung mostly pinaka objective natin kapag nag-aaral talaga tayo, no? Kasi aminin natin sa hindi, ano ba yung pinaka-reason kung bakit ka nag-aral bilang isang data analyst? Tell me, okay? Let me read here dito sa ating Zoom. Ano ba yung pinaka-reason kung bakit nag-aral ka bilang isang data analyst? Okay? Ayan, career shift coach. Okay, dito naman sa ano natin, sa live natin, no, sa Facebook. Ano yung pinaka-reason? Probably when I put up itong courses natin sa DSA, when I put up the data science analytics, alam ko naman na kinakailangan natin mag-aral, no? Kasi meron sinasabi na investment in yourself pays the best interest. 'Di ba? Sabi ni Benjamin Franklin, kung tama ako, no? Correct me if I'm wrong, 'di ba? And it come out also that okay, there's a primary reason kung bakit tayo nag-aaral lang ganito, bakit tayo nag-upskills, 'di ba? So number one, maybe we want to career shift. No, naghahanap ka ng ibang pagkakakitaan kasi medyo pagod ka na sa trabaho mo. Okay, medyo toxic yung trabaho mo, hindi mo gusto yung trabaho mo, at naghahanap ka ng something that you really want to do, something that you are good at, in something that you love to do, okay? And something that magkakaroon ka ng mas malaking bayad kumpara sa current status mo. Kasi ganun din naman ako. If you look at my journey, no? If you look at my journey, I'm from academic. Halos isang dekada akong nagturo
bago ako nag-transition into industry. And the very first job na nakuha ko bilang isang industry practitioner is not a data analytics but software tester. Okay, pinagandang job title ng software quality assurance. Pero most probably, nagtetest ako ng mga program. Di ba? Yun ang ginagawa ko, no? And of course, nagkaroon ako ng opportunity na ma-promote that time after a few months na pagtrabaho ko bilang isang software tester. I have been promoted to that company as a data specialist. Okay? Nasa EDP department ako noon, Electronic Data Processing, at ang hawak ko noon ay database. Nagte-tech support and I do handle database. At doon na paunti-unting nabubuo yung di ko alam, no, pero paunti-unti doon na nabubuo yung maging data analyst tayo. Okay? And in between na habang nagtatrabaho ako bilang isang data specialist, okay, somewhere at Olongapo City at Subic, Zambales, nagtrabaho tayo sa loob ng SBMA. Okay, diyan tayo nagsimula, no? Okay, ang ginagawa ko dati ay I do have a full-time job in the company. Okay? And also I have a part-time teaching. Sa gabi, nagtuturo ako 7 to 10 p.m. Tapos of course, every Saturday, meron akong 3 hours sa umaga tapos 3 hours sa hapon. So yeah, this is the story behind. And by that time also, okay, I had an opportunity na ma-promote sana bilang isang web developer, which is isa yun sa mga pinaka-pinapangarap ko. Actually, ang pangarap ko talaga, okay, ang pangarap ko talaga is dalawang bagay lang. Pero pinaka number one na pangarap ko is maging developer, maging programmer, okay, maging system analyst. Then yung pagtuturo, that is my passion kasi maybe not na passion, but maybe that is because na yan yung pinakauna ko naging trabaho. But if you look at my career, okay, from academics, okay, from academe, then I transitioned into industry pero hindi diretso na data analytics, okay, naging software tester tayo, okay, naging data specialist tayo. Okay, which is doon na nagsimula yung pinaka-career natin. And of course, in between on that also, okay, nagpa-part-time ako or nagsa-side hustle ako, freelancer, bilang isang full-stack developer. Okay, bilang isang full-stack developer. So, ang career na tinatahak ko, katulad din ng career na tinatahak ninyo. Maybe, what you are now today, you are looking for something na magugustuhan mo yung trabaho mo. Di ba? Yung trabaho na kahit matagal mong ginagawa, kahit nakababad ka, nakaupo ka, nakikipagtuos ka sa trabaho mo, it feels like hindi ka napapagod. Okay? Hindi ka napapagod. Kasi mahal mo yung ginagawa mo. Diba? Parang do the things that you love. Okay? Do the things that you love and you will never work for the rest of your life. Parang ganoon ang ginagawa natin. Similar to this. No? Na gusto ko yung pagtuturo. Okay, kahit mag-usap tayo dito ng 3-4 na oras, hindi ako mapapagod. Nag-i-enjoy pa nga ako in fact, kasi ito yung gusto kong ginagawa ko. At yun ang isa sa pinakagusto nyo mangyari sa tingin ko. No? Na makapasok kayo sa isang trabaho na gustong-gusto nyo, okay, na doon kayo mag-excel, doon kayo magiging magaling, okay, na hindi kayo mapapagod, and last but not the least, binabayaran kayo. Diba? Yun sa tingin ko ang isa sa pinaka dapat nating hanapin. In short, para tayo naghahanap ng ating ikigai. So if you are not familiar with that, you can search what is ikigai, but most probably that is may 4 siya na concept. No, I'm gonna search here sa aking sa aking part na to, no. I'm gonna search it here. Ikigai. Okay, ikigai. I'm gonna type it here. Ikigai, no. Yung ikigai, ito yung magandang hanapin natin. Okay, ikigai. So, ang ikigai, I'm not gonna post it here. Okay? Pero pwede din, i-share ko na lang siguro, no, yung ikigai natin dito. No? I'm gonna open it here. Right, with that. Okay, and of course, I'm gonna share na lang siguro. Yan. Share my screen here para makita din natin, no. I search sa internet natin. So, ito ikigai natin dito. No? Tawag dito,
Ayan, ito, maybe this one. Ayan, ayan, yung ikigay natin, no? So, first thing first, hanapin mo yung bagay what you are good at. Okay, what you are good at. And hanapin mo yung bagay na what you love. Because pag nag-converse itong dalawa na to, okay, that is what we call the passion. Okay, that's what we call the passion. Pero pag pinag-usapan naman natin, do the things what you love, and what the world needs, ang tawag mo doon is mission. Okay, yun yung mission mo. But if you're looking for something like this, what the world needs and what you can pay for, ang tawag natin doon is vocation. Pero what you are good at and what you can pay for, ang tawag is profession. Malamang sa malamang, marami sa atin dito mga working professional. Okay, working professional. Okay, magaling ka sa isang bagay, magaling ka sa bagay na to, dito ka binabayaran, that's why you are professional. Okay? So ngayon, ang gagawin natin dito, itong apat na to, what you are good at, what you love, what the world needs, and what you can feed for, pag pinagsama-sama mo itong apat na to, mabubuo yung tinatawag natin na ikigai. Kasi di ba sabi natin kanina, do the things that you love and you will never work for the rest of your life. Kasi pag gustong-gusto mong ginagawa mo, hindi ka mapapagod, mag-enjoy ka sa bagay na to, tapos swerte mo kapag binabayaran ka pa. So if you are passionate about data, I think that this is the one that's for you. Para sa iyo tong episode natin na to. So career shifter, so ang dapat nating gawin is hanapin natin yung ikigai natin. So I'm sorry to tell this na hindi natin kinakailangan na maging data analyst. Maybe your passion is somewhere else. Okay? Somewhere else, di ba? Pwedeng sa data engineering, pwedeng sa tech or sa data security or sa web, di ba? Ang pinaka-importante dito, masaya tayo sa ginagawa natin. Because to be honest, kapag toxic ka sa trabaho mo, sobrang nakaka-drain ng energy. At pag nakaka-drain ng energy, kung minsan, tinatabad na tayo. Nawawalan tayo ng dahilan kung bakit natin kinakailangan ipagpatuloy yung mga bagay-bagay to the point na nabe-burnout na tayo. Okay, yun po yun. So, yan yun. So, para naman sa mga ang iba din dito, no? Ang pinaka-purpose natin ay halimbawa makapag-freelance, no? Na hindi mo kinakailangan mag-quit sa trabaho mo. Okay? But you can have an extra income, okay? Gamit yung natutunan mong skills, pwede 'yon. Okay? Or sometimes gusto mo talaga magkaroon ng full opportunity na magkaroon ka ng work from home. Kasi napapagod ka na sa kakatrabaho. I mean, siyempre kahit sabihin natin na nasa bahay ka, magtatrabaho ka pa din. What I mean is that hindi mo kinakailangan gumising ng alas 5 ng madaling araw para mag-prepare. Makipagtuos sa gitna ng traffic. Okay, kung nasa Manila ka man, nasa NCR area ka, hindi mo kinakailangan makipagdigma. Okay? Yung tipong papasok ka ng sariwa, lalabas kang mandirigma. Hindi mo kung ayaw mong maranasan ng mga yon, maybe you want to become a data analyst, a freelancer that you offer service all over the world. Isa yun sa mga objective mo. Okay? Or maybe, okay, happy ka na sa company mo, and you don't want to go outside, okay? Ang kinakailangan mo lang is promotion. Because your company is so good, okay, well-paying job that you have, yung company culture nagpipit sa values mo, kung in short, masaya ka. Kung ganun, ibig sabihin, ang pinaka-purpose mo noon ay promotion na lang siguro. Okay? So, depende yan sa kung anong objective mo. Kaya kung ganun, no? Kung ganun, tingnan natin. Let's be honest. Let's be honest. Dito after natin take tayo ng training course. Finishing a training course feels great. Pakiramdam natin ang galing-galing na natin. Okay? Pakiramdam natin ang dami na nating alam. Marami nagko-comment doon sa ating community. Okay? Na sinasabi pa nga nila, minsan tina-turn off ko na lang yung comment section, or sometimes I decided to delete that kasi naglalaban-laban, nagkakaroon ng toxicity. Kasi sinasabi, graduate ako ng training, magaling ako. Pero yung sa comment section, gaano ka kagaling? 'Di ba? Saang aspekto ka magaling? Magaling ka ba sa dashboard? Or you could really solve the business insight, you could really help the company to grow? Ayan. Maraming nagbumabato kasi totoo naman talaga 'yon. Because sometimes finishing the course feels you so great,
But the truth is, just that completing the course is just a starting point. Nagsisimula pa lang tayo. Okay? Kung comment kayo dito sa mga nakatapos na, comment tayo dito ng starting point. Starting point pa lang tayo. Nagsisimula pa lang tayo. Okay? Comment starting point. Yan, comment starting point here. Comment starting point. Yan, para clear para sa atin. Starting point. This is the starting point. Okay? And your next move, maybe, your next move will determine whether you will stay as a broke, as F, or unemployed, or maybe you will become a data analyst who get notice and get paid service. Diba? Babayaran kayo. So dalawa ang pwede mong patunguhan right after mong matapos yung training natin. Okay, may ano ka nga, meron kang certificate of completion but still unemployed or nandiyan ka pa rin sa current status mo, nandiyan ka pa rin. Okay, that is dalawa lang patutunguhan. May magbabago ba sa buhay mo or wala? Unemployed or still at your current company? Or you will work as a data analyst kasi yun naman talaga yung gusto mo mangyari. Okay? So, para makatawid tayo sa nakapagtapos ng training course o ng pag-aaral but still hindi nakapag-progress, tatawirin natin at magiging tayong working data analyst. Working data analyst. Ibig sabihin, yun talaga yung trabaho natin. Yun ang pag-uusapan natin. Let's break it down step by step. Okay? So, ano ang step number 1 natin? Ang step number 1 natin, comment down para or you can take a note. Okay? Step number 1 natin is you have to identify your real goal. Okay? So, next step natin dito. What I'm gonna do here, step number 1 is this one. I've just comment it here, but you have to comment also. Maybe I will open ito. Okay, i-comment ko na lang din dito also yung ano natin, no? Yung first step natin. I'm gonna refresh this, my page, and I'm gonna comment it down here. Okay, ito yung ito yung pinakaunang-unang gagawin natin. Step number 1 is to identify your real goal. Ano ba talaga ang gusto mong gawin sa buhay? Diyan magsisimula ang mga bagay-bagay. Hindi magsisimula kung nakapagtapos ka na because if you have a goal, what will gonna happen is that ano yung gagawin natin na next step depende sa goal natin. Gaya ng sinabi natin kanina, depende sa goal natin. Kung ang goal mo, makapag-shift into a full-time data analyst, career shifter ka, you have to take different path. Iba yung diskarte ng gagawin mo. Diba? If you want to become a full-time freelancer or magtayo na sarili nating kumpanya, iba yung gagawin mo. Okay? Kung gusto mo mag-stay sa company and you want to get promoted na lang, kasi happy ka naman doon, ibang diskarte din ang gagawin mo. So you have to ask yourself, do I want to get hired as a data analyst as my new career? Do I want to become a freelancer or maybe a full-time freelancer or a part-time freelancer, whatever it is? Or do I want to grow with my current company? And to be honest, there's a lot of people or there's a lot of my student na happy na sila sa company nila, napopromote na lang. No, nagpi-PM sa akin, Coach Abs, I got promoted kasi ganito ganyan. Kaso lang kasi ang nagkakaroon ng kaunting problema dito is that ang pag nagsusumbong sa akin, napopromote sila pero walang dagdag sweldo. Alam mo 'yon? So, sino dito nakaka-relate ng ganun? Dinagdagan ka ng trabaho. Okay, feels like a promotion sometimes. Uy, magaling ka pala. Okay, sige, gawa ka ng dashboard na ganito. Okay, feels like promotion. Okay, kasi pero ang nangyari, promotion lang sa trabaho, pero hindi ka nagdagdagan ng sweldo. Or sometimes, dahil ipinakita mo na marunong ka sa ganitong bagay, your boss said that, sige, tuloy ka lang. Pwede ka bang mag-conduct ng training sa department namin, yung mga ganon. Maraming nagko-comment ng ganon. Maraming nakararanas ng ganon. In which is, totoo nangyayari. Totoo nangyayari talaga dyan, di ba? So, balikan natin, ano ba yung gusto nyong mangyari sa buhay natin? Okay? So, comment down here. Okay? I'm gonna post it here. Yan. Pero sa kabila ko na lang siguro i-post, no? Aha.
Dito na lang siguro. Okay? Dito ko na lang ipopost, no? Ano ba yung pinaka-goal natin? Just comment down para at least alam natin yung goal natin. So, do you want to get hired as a data analyst? Yan, just post it here. Okay, or yan. Do you want to become a freelancer? Okay? So mag-freelancer. Oh, hirap naman itong tab na to, no? Okay. Yan, gusto niyo maging freelancer, you have to comment. Yan. Para alam natin. Or, do I want to stay with my current company? Magpapapromote ka na lang. Usually, tatlo yung papupuntahan natin dyan. Okay? Yang tatlo na yan. Okay? So, let me know in the comment section. Let me know in the comment section kung ano yung gusto nyo. Okay, para makita natin. Do you want to get as hired as data analyst? Yes, tama. Lalo kapag nalaman na skills ka, grabe talaga. Yes, totoo po talaga yon. Okay? Syempre kasi minamaximize din kasi ng mga employer yung mga bagay-bagay. Pero mamaya mag-coaching session tayo how to counter that. Okay. So to be hired as a permanent DA, work from home, so parang freelancing. Pero sige, pag-usapan natin, no? Or maybe we could have another podcast, okay, about the darkest truth, grabe, of the freelancer. Ganyan, no? Pag-usapan natin later on. May at least meron tayong panibagong branch out ng topic dito. So, the first step is you have to identify your goal. Depending nga, get hired as a data analyst, freelancing, or get promoted. Yun naman talagang pinaka-purpose. Sa tatlong pupuntahan natin. So, kung una, dalawa ang pwede nating puntahan. No? Dalawa ang pwede nating puntahan. Una, graduated na hindi nakapag-transition sa goal natin. That is the number one. Okay? Second goal natin is makapag-work tayo bilang isang data analyst. So kung ang goal natin maging data analyst, magba-branch out yan sa tatlong bagay. Which is yung step number one, you have to identify the goal. Anong gusto mo? Get hired as a data analyst, maging freelancer, or ma-promote. Okay? Ganyan yun. So, your goal defines your strategy. Kung yung goal mo is to have a job, maging data analyst, saan kayo dapat mag-focus? Saan ka dapat mag-focus? Okay? Kung ang goal mo, maging data analyst, mag-transition into data analyst, makalipat ng kumpanya, ang goal mo, you have to be focused, you have to create a what we call job-ready project. Job-ready project. Tapos syempre, palalakasin natin yung LinkedIn visibility natin. That is the number one thing. Kasi tingnan mo kasi pag nagtanong ka sa ibang mga expert, ang laging sinasabi diyan is that palakasin mo yung LinkedIn mo. Sige, mag-ano ka, gumawa ka ng portfolio, i-publish mo 'yan, di ba? Pwede. Pwede. Pero kung yung goal mo ma-promote, do you think na kinakailangan mo mag-update ng LinkedIn mo? Do you think na kinakailangan mo mag-update ng CV mo kung internal hire lang naman? Of course not. Di ba? When I got promoted from being a software tester, okay, to become a data specialist sa company ko sa Subic, when I was there, hindi naman ako nag-update ng CV ko eh. Hindi naman ako gumawa ng mga portfolio. Kasi nandoon na. Alam na nila yung kalidad mo. Alam na nila yung values mo. Alam nila yung kakayahan mo. All you have to do is to pass that exam. Di ba? So di mo kinakailangan gumawa ng kung ano-ano kung promotion yung gamit natin. But if you want, okay, if you aim for a new job, you have to focus on job-ready project, yung portfolio natin, and yung LinkedIn visibility natin. Doon kayo mag-focus. Doon yung palakasin natin. That's why, doon sa mga previous podcast natin, doon sa previous Brewing Insights natin, nagturo ako kung paano nyo palalakasin yung LinkedIn profile natin and how are you going to build your personal or yung professional brand as a data analyst. Nandoon yun eh. Di ba? Nandoon yun. Okay? Ang target mo, CV building, di ba? LinkedIn optimization, project-based, and portfolio. Okay? Kung ang target mo naman ay pang freelance, ibang diskarte ang gagawin natin. No? Because you have to focus on portfolio building, you have to focus on client acquisition. At meron ka pa mga gagawin na ilang bagay. No?
gagawa ka ng presentation pitch deck. Okay, that you can say that this is my offer, this is my rate, something like that. Kung gagawa ka ng portfolio mo, gagawa ka ng pitch, gagawa ka ng contract, usually ganun. Kasi as a freelancer, may dalawang bagay. Ikaw yung magbibigay ng contract sa client mo. As a freelancer, meron kang fixed rate na tinatawag. Okay? Meron kang fixed rate per project kung gusto mo, or meron kang rate na i-offer mo sa client mo, something like that. Di ba? So iba yung approach. Pagdating sa interview ng client natin, okay, if you are into freelancing, ang mangyayari, ipopromote mo ano yung kaya mong i-offer sa kanila. No? Ano yung project ang kaya mong ibigay sa kanila? Ibang diskarte. Gagawa ka pa ng template para sa freelancing. Template para sa contract. No? Gagawa ka pa ng contract para sa kung meron man yan na retainer fee. So nakita nyo, magkaiba yung atake. Kasi pag employment, ikaw yung pipirma ng kontrata doon sa employer mo. Tapos nakatali ka sa 8 to 5 job. Okay? Pag freelancing, ikaw yung may kontrata, ito yung rate ko, kliyente mo sila. Magkaiba yon. No? If you are full-time job, you are the employee. If you're a freelancer, kliyente mo yung other party. Kung ikaw ay employee, yung other party is your employer. O, di ba? So, you have to identify. Panibagong branching ng pag-aaral yun. Paano ba gumawa ng presentation pitch deck or yung elevator pitch? No? Paano ba gumawa ng simple contract? Something like that. And a lot of things. Pang ano yan? Pang freelancing yan. Kung promotion naman ang pinag-uusapan natin, you don't need to create a contract. Di ba? Yung mga signing contract na ganyan. Okay, you don't need to update your LinkedIn. Maybe pwede. Kasi usually pag na-sense naman ng ano pa naman yan, no? Pag na-sense ng employer mo na naghahanap pa ng trabaho, kasi panay-update ng LinkedIn nito Okay, minsan napag-iinitan. Minsan, no? Parang ano to? Minsan wala kang increase, parang ganon. Minsan pagdating sa tanggalang portion, pagdating sa layoff, ikaw yung inuuna, nasa top of the lista kasi alam nila naghahanap pa ng trabaho. Kung baga, itong tao na to, yung loyalty na to wala na sa atin. So might as well, we have to let go this employee. So sometimes, nagkakaroon ng ganong klaseng politics. A little bit politics, pero nangyayari sa katotohanan, di ba? So i-try nyo. I-try nyo magpaalam kayo sa malaman ng manager nyo o ng supervisor nyo na naghahanap kayo ng trabaho. Nag-iiba yung pakikitungo. Tama? That's why there's a lot of people, there's a lot of learners na nag-enroll sa DSA, low-key. Nag-aaral sila, pero ayaw nilang ipaalam sa mga katrabaho nila, sa supervisor nila, sa manager nila, na nag-aaral sila ng data analytics because they want to leave the current company. Kasi the moment na malaman yan, medyo mag-iiba ang pakikitungo nila sa'yo. May pag-iinitan. Meron ba nakaranas ng ganon? Di makapag-comment, no? Okay, yun na pag nag-iinitan, di ba? At total, palis naman na to. Pag-initan na natin. May mga power tripping na nagaganap. Parte ng buhay natin yan. So, syempre, kung hindi mo naman talaga, wala ka naman talagang balak maghanap, so ang gagawin mo, magfo-focus yung effort mo para matulungan yung company. Ayan. Kumbaga, I want to get promoted. I'm gonna all in all my efforts here. Papasok ako ng mas maaga. Okay, pwedeng mag-overtime ako ng a little bit, maybe 30 minutes to 1 hour just to complete my job. Okay? Hindi pagiging sip-sip, but magpapakitang gilas ka. No? Kung ang purpose mo is promotion, magpapakitang gilas ka. Magpapaka-Jollibee ka. No, yung Jollibee na positive kung baga ipapakita mo ano ba yung kaya mong gawin para matulungan mo yung company mo, yung current company mo. Kasi doon naman talaga pumapasok yung promotion natin. Pag nakita ka nila na may potential, pag nakita ka nila na kaya mong gawin ng isang bagay, there's a possibility na ma-promote kayo. So, tandaan natin kung gusto nating promotion, we don't need to be active in LinkedIn. Maybe you can. Okay? Maybe pwede nating bawasan yung mga projects natin na pang-external, no, na visible to the public. Pwede nating gawin yun. Kasi promotion lang naman ang habol mo, no? Mag-focus ka na lang sa paggawa ng project
na makatulong mismo sa kumpanya mo. By doing that, mas malilesen natin yung error natin. I mean, yung effort natin. Yung time and effort natin, malilesen natin. Because if you're gonna do all of this, gumagawa ka ng project portfolio para sa bayan, nag-update ka ng LinkedIn, di ba? Gumagawa ka ng mga contents para mapansin ka ng mga recruiters, gumagawa ka ng client contracts, di ba? Gumagawa ka ng presentation pitch deck or yung, di ba? Yung kung anong pitch natin, elevator pitch, di ba? Gumagawa ka ng project para sa company mo, nagpapakabibo ka para mapansin ka ng company mo, ang dami mong gagawin. And to be honest, kapag ganun ginagawa mo, mahirap, mapapagod ka. So you have to be focused kung anong gusto mong gawin. Clear? Okay? Clear? Thumbs up naman tayo dyan. O kung pa-comment naman ng clear, kung clear sa inyo yung anong gagawin nyo, depende sa goal natin. Comment clear? Okay, para magkaroon tayo ng clarity. Because the purpose of this, the purpose of this podcast natin is bigyan kayo ng linaw. Bigyan linaw ang ginagawa ninyo. No? I don't want, kaya nga pag nagtatanong sa akin, ano ba yung dapat kong gawin? I don't want to give a generic advice because first thing first, I just want to know the context. That's number one. Because we are not created equal. Kasi minsan, sasabihin nila, sige, kunin mo na. Okay yan, 25,000 pesos. Okay, 25,000 pesos, starting ka, wala kang experience, okay na. Pero, balikan mo yung context. Anong context? I am a manager that having a 50,000 pesos salary. Okay, I am living at Metro Manila and I'm a breadwinner. Tapos bibigyan mo ng advice na sabihin natin, 25,000 experience ka, go mo na. Mali yung advice natin. Pag sinabi kong ganun, because I want to know the context. Pero pag sinabi natin, okay, may offer sa akin, 40,000 pesos. Malaki yan ah. Yung context, 40,000 ang offer sa'yo, you're a single, walang jowa, aray. Single, walang jowa. I mean, wala kang family, hindi ka breadwinner, newly graduate ka, tapos yung nakatira ka pa sa NCR, so hindi mo kinakailangan lumuwas papuntang Manila from your province. So 40,000 pesos is a good offer? Yes, of course. Pwede. Even 25,000 pesos is a starting. Newly graduate, okay, walang jowa, di ba? Okay, walang nagmamahal. Okay, pwede yon. Diba? Sa context na newly graduate ka, 25,000 pesos is gonna be okay. Pero sa konteksto na ikaw ay senior manager na kumikita ng at least 50,000 pesos per month and you're a breadwinner, the 25,000 pesos starting point is not a good advice. So depende yan sa context natin. Because we are not created equal. Walang one size fits all na advice. Okay? So kaya dito pa lang, binibigyan natin kayo ng clarity. Ano ba yung goal mo? And based on your goal, doon ka didiskarte para hindi ka mapagod. Kumbaga, naka-laser focus yung galawan mo. Okay? So, another one, identify your goal, alam mo na. Next thing na pwede natin gawin dito is you have to take certification. Okay? You have to take certification. So, let me share my screen once again. I'm gonna close this one. Maybe this, share my screen para lang makapakita ko sa inyo yung roadmap natin. Share my screen here. Okay, there's my screen here and there you go here. Okay, so ito yung program natin, Data Analyst Specialist as a Founders Mentoring Program. Our roadmap here is first thing first, you have to acquire the skill set mastery, which is ang context natin dito, you have to master Excel, SQL, Power BI, Python, okay, for a couple of months. Okay? Ngayon, couple of months, dati kasi mahaba-haba to 3 months or more ito, no? So you can get certified if you really want to. Okay? You can build your portfolio or you can have an internship program. Yan, usually ito yon. Ang tanong dito is yung get certified. Get certified. So, syempre, if you ask the community or the mentors out there, ang pinakasagot dyan, yes, certification could really help your job. Okay? It could really help you to land a job, ika nga, no? But ito ba talaga yung kinakailangan natin? Kinakailangan ba talaga natin kunin yung certification? Pero syempre, of course, sa data analyst specialist, kasama yon. No? When you take our course, yung data analyst specialist, libre na yung certification natin. But here is the truth about certification. Hindi lahat, ulitin ko ha,
hindi lahat kinakailangan ng certification. So I'm gonna take it here. Step number 2 is take certification exam. All right, take certification exam, and I'm gonna open also here. Okay, nasa na yun dito? Nasa taas. Okay, yan. So ito yung step number 2 natin. Take certification exam. Pero once again, depende pa rin yan sa context natin. Okay, and here is the context about that. Okay? So, ang isa sa magpapalakas sa credibility mo is you need to be get certified. Get certified. Tandaan nyo, magkaiba ang certificate of completion versus certification. Ayan. May nakipag-away pa sa akin dito dati. Gamit pa niya yung gamit pa yung kanyang sabi daw sa encyclopedia. Ganoon, sabi ni Google ganyan. Okay? Pero para sa akin, magkaiba yung certificate of completion at saka yung certification. Think about this, magkaroon tayo ng analogy. Okay? Sabihin natin na tapos ka ng BS Accountancy. That is a 4-year course. Pag naka-receive ka ng diploma, yun yung certificate na patunay, diploma, katunayan na ikaw ay nakapagtapos bilang isang accountant. Okay? Natapos mo yung BS Accountancy. Meron kang diploma, katunayan. Yun yung certificate of completion. However, ito yung however natin dito, malaking big but natin, but it doesn't even mean na graduate ka ng BS Accountancy, hindi ibig sabihin CPA ka na or Certified Public Accountant. Because for you to be able to become a Certified Public Accountant, you have to pass the standardized exam governed by a legit organization. And that, ang humahawak niya sa Pilipinas, walang iba kundi ang PRC. Diba? PRC ang humahawak niyan. So yan yung logic. Okay, yan yung analogy natin. Conversely, kung ililipat natin dito sa data analytics, the moment na matapos ka, okay, the moment na makapagtapos ka ng isang course, okay, sa data analytics, whether it's a bootcamp, hindi po certification ang tawag doon. Ang tawag doon, certificate of completion na patunay na natapos mo ang isang program, ang isang training. Ang certification na tinatawag, okay, you have to pass the certain criteria, you have to pass the exam usually and governed and issued by the reputable organization. Ang isa sa halimbawa dyan is yung Microsoft. Okay, yung Microsoft. Okay, ano pa ba? Si Google. Okay, kung kukuha ka ng ng GA4, Google Analytics, di ba? Kung sa Microsoft naman, pwede kang kumuha ng Microsoft Excel Associate Level 2, Microsoft Excel na yung Level 3 which is yung Expert. Pwede kang kumuha ng PL300, Power BI Data Analyst. Yan yung mga tinatawag natin na certification. Or pwede kang kumuha doon sa Pearson VUE, IT Specialist. Di ba? Yun. Pag napasa mo yun, okay, yan yung tinatawag natin na certification. So kaya dito sa DSA, ang ginagawa namin is with issued, actually, 3 ang ini-issue namin na certificate. 3. Usually 3 level yon. Okay? Pag nag-take ka ng course, okay, pag nag-take ka ng course, tapos hindi mo na kumpleto yung buong requirement namin, which is, siyempre, gagawa ka ng capstone. Pag hindi mo na kumpleto yon, bibigyan ka namin ng isang certificate. Ano yon? Certificate of Participation na patunay na ikaw ay nag-participate on that particular training. Yan yung isa sa binibigay namin. No? Kapag natapos mo yung course, okay, nakumpleto mo lahat ng requirement natin, okay, ang binibigay namin doon ay Certificate of Completion. And everybody, all training company, lahat po yan, okay, lahat yan, lahat kami pwedeng mag-issue ng Certificate of Completion. But hindi lahat ng training provider pwedeng mag-issue ng certification. Yun ang malaking pagkakahawig, pinagkaiba.
I see a lot of some training provider out there, ayoko na magpangalan, na nakikita ko certified daw or certification daw ang binibigay nila. Ha? Talaga ba? Nino, kayo? Maybe hindi lang nila alam. Okay, kumbaga sa panalangin, sasabihin ko, Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Wala naman masama doon, no? Pero syempre, gusto nating itama kasi nandito tayo sa daigdig, okay, ng impormasyon. Gusto nating i-correct yung mga napapakinggan ninyo na magkaiba yung certification at saka yung certificate of completion. Tandaan nyo, lahat ng training provider pwedeng magbigay ng certificate of completion pero hindi lahat ng training provider magbibigay ng certification. Even DSA, even us, I guarantee you 100% itaga mo sa bato. Mamatay man yung kuto ng kapitbahay namin. 'Di ba? Ang DSA, hindi po kami authorized na magbigay ng tinatawag na certification. No. 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 Kasi ang certification na binibigay namin, okay, yung certification ha, hindi completion, is nanggagaling po kay Person View, which is yung ITS, IT specialist, or manggagaling mismo sa Microsoft. Manggagaling sa Microsoft. And for you to be able to get that certification from Microsoft and from ITS Person View, you have to pass the standardized exam na ginawa nila. Yun yun, ha? Just to educate you, just to inform you. Kaya pag may nakita kayo na certification, tanong nyo, totoo po bang certification yan? Sino po bang magbibigay niya? Si Microsoft po ba? Si Google po ba? Si AWS? Okay? Sino ba? Si Cisco? Si Meta ba mismo? So usually, yun yun. Ang tawag natin doon is vendor certification. Di ba? Or si Tableau ba mismo magbibigay? O kayo-kayo lang din? Kami-kami lang po magbibigay niyan. O, hindi sa certification. Certificate of completion po yun. Okay? Yun yung pinakaiba ng dalawa. It's a huge difference sa bagay na to, no? Ngayon, pag-usapan natin, ano yung pinaka-purpose ng certification natin? Ang pinaka-purpose ng certification natin, especially doon sa globally recognized certification, is to strengthen your credibility. Yan ang isa sa mga purpose niyan. Kasi imagine you have a certified Microsoft. Imagine you are certified by Person View, you are IT specialist. Something like that. Malaki ang magiging lamang mo kumpara doon sa ibang nag-aral lang na walang certification. Because certification meaning to say, you already pass the standardized exam or knowledge or domain, particularly doon sa software na yon or sa company na yon or sa vendor na yon. Malaking pinagkaiba ng yung dalawang bagay. Di ba? Kasi kumbaga, mas masipag ka kumpara sa iba. Okay? Mas magaling ka kumpara sa iba in terms of knowledge. Mas magaling ka kumpara sa iba because you passed the standards. Yun yung pinakaiba ng dalawa. Okay? Maging advantage mo yun. Maging advantage mo yun. Sometimes, makita natin, di ba? Certification is an advantage. Di ba? Yung mga tipong ganon, experience is an advantage. So, ibig sabihin, kung may certification ka, you are already one step ahead, mas lamang ka na kagad doon sa mga kasabayan mong hindi man lang nag-take ng certification. Okay? Makakatulong. Especially kung ikaw ay career shifter. Pero, kung ikaw ay freelancer, maybe makakatulong, but if you're a freelancer, mas interesado ang magiging kliyente mo sa kaya mong ibigay ng value. Ano yung may bibigay mo sa amin? Ano yung may tutulong mo sa amin para umangat yung kumpanya namin? That is one thing. Hindi, so wala akong pakialam kung certified ka. Yung mga sa freelancing, hindi nga sila nagtatanong, di ba? Are they particular if you're a college graduate? Are they particular if you graduate this related course? Di ba hindi? Sa employment kasi, if you're trying to employ, no, may standard sa sinusunod. No, apply ka ng IT related, 'di ba? Napansin niyo ba pag naghahanap ng yung mga company, 'di ba? Ang hinahanap nila sometimes is you are related tapos ka sa bagay na 'to. Pero pagdating sa freelancing,
Walang pakialam sa client kung anong tinapos mo. Walang pakialam si client kung anong grades mo during the college. Ang importante sa client mo is that kung ano yung kaya mo ibigay sa kanya. So you don't need that certification, even though it could help. Promotion, ganun din. No? Wala naman silang pakialam sa certification mo usually. Kasi ang importante sa kanila, yung bagong role na ibibigay sa'yo, kaya mong gawin. Di ba? Yung role na ibibigay sa'yo, kaya mong gampanan. So, kinakailangan ba ng certification? Hindi. Another one thing, okay, another one thing, no? Okay, another one. Hindi mo kinakailangan ng certification kung meron ka ng previous experience. If you're working already as a data analyst for 1 year, 2 years, 3 years, do you think kailangan mo pa yan? It could help, pero usually, ang titingnan, your past performance from your previous job. Makakatulong, especially kapag ikaw ay career shifter. But if you are focusing onto the freelancing, yes, makakatulong, pero mag-focus ka sa what value you can offer to your client. Di ba? Kung promotion ang habol mo, okay, make sure or kailangan mong i-showcase, kailangan mong patunayan na kaya mong gampanan yung bagong role na ibibigay sa'yo. So that's why, pagdating sa course natin sa data and specialist, certification is sometimes a little bit optional, but para matulungan natin yung mga learners natin, we provide that 100% free. So kami na yung mag-shoulder ng gastos, okay? Kasi binibili namin yung exam voucher niyan, okay? And Sir Alex, we paid Sir Alex, no? Okay, to conduct the examinations, di ba? Mag-prepare. So alam mo yun, na gumagastos kami ng extra, that is cost sa company, cost sa DSA yon, okay, para lang mabigyan ng free certifications from IT, from Person View or ITS, Information Technology Specialist, or you can choose Microsoft Excel if you want to. Mo, di ba? Okay, the reason why kaya ginagawa namin yan because it could really help. And ayaw na namin magastusan pa yung mga learners natin. We don't want to. Magastos nga, di ba? Magkano yung certification sa Person View? O, di ba? Sa Certiport, umaabot ng yung Microsoft 17,000 pesos. Di ba? Yung ITS nasa around 11 to 15,000 pesos depende sa dollar conversion natin. Okay? So, step number 2, you can get certified for your own advantage pero hindi kinakailangan, hindi mandatory kasi nga naman depende sa pinaka-goal natin. So, if your goal is sabihin natin career shifter ka, I think that certification could really get you an advantage. If your goal is more on freelancing, what you can do is instead of focusing on the certification, maybe you can focusing on the actual output and what value you can provide to your client. If you're focusing on the promotion on your company at hindi mo kinakailangan umalis doon, maybe you have to focus on showcasing, okay, that the new role fits for you para ma-promote ka. So yan yung mga advice natin. Depende sa goal natin. Okay? Tapos syempre, eto na, no? So in case na gusto mo talagang magkaroon ng transition to your new job, no? Gusto mo kapag-transition, maging data analyst, I think that's yung step number 3 natin ito. Optimize your LinkedIn profile and build your professional brand. Professional to, no? So ayusin ko to. I'm gonna type this one. Professional brand. So step number 3 natin. Or maybe it could be step number 2 kung ayaw mo pa certified. Okay? Yan. No? Okay. Optimize your LinkedIn profile and build your professional brand. Na mali pa ng spelling, no? Double L. So I'm gonna post it here. Itong step number 3 natin dito. Alright? Yan. No? Optimize your LinkedIn profile and build your professional brand. I think that we have already discussed that before. Nauna na to. Okay? Ituloy na lang natin, no? Okay? So, bakit natin kinakailangan na i-optimize yung LinkedIn natin? Okay? Ang pinaka-main reason dyan, usually kasi, yung mga recruiter, aside from your CV, sinisilip nila yung LinkedIn profile mo at tinitingnan nila
ano ba yung ginagawa mo dito? Or sometimes, yung recruiter natin, okay, nakatingin sa LinkedIn natin and they will reach out to you, especially kapag nakita nila na naghahanap ka ng trabaho. So one way or another, no? So pwedeng silipin nila yung LinkedIn profile mo, okay, because for the backup sa due diligence nila, or pwedeng napansin nila yung profile mo, yung LinkedIn profile mo, and lalapit sila sa iyo at o-offeran ka ng job. This is possible, no? So in short, yung LinkedIn natin, yung LinkedIn mo, this will serve as your digital CV. Di ba? Digital CV or digital resume. Kaya nga kung mapapansin natin, yung format ng LinkedIn natin, parang CV talaga mismo. Di ba? Okay, parang CV mismo. So yung LinkedIn profile natin, tandaan natin dito, your LinkedIn profile is your digital CV at digital age. Ito yung maganda ngayon. Dati kasi pag maghahanap po ng trabaho, sometimes you have to go to the company and you have to submit the CV. Ganyan ang ginawa ko before, no? Late 2000, tama ba? Yeah, late 2000, no? Late 2000, okay? Naghahanap ako ng trabaho abroad, okay? Pinupuntahan ko, pinupuntahan ko lahat ng agency sa Manila. Okay, at nagpiprint ako ng mga CVs. Nagbibigay ako ng mga CVs. So there's hundreds of CVs. Tuwing dumulas ako ng Manila, okay, ang CVs ko, tinipid ko lang naman, 2 pages. Okay? And yep, sabit-sabit lang, di ba? Ang isang CV nagko-cost ng nasa 5 pesos. Nasa 5 pesos. 5 pesos yung colored, yung printing niyan, tapos 2 pesos naman yung black and white. So, ang isang CV, nung unang panahon, way back late 2000, nasa 7 pesos. So, pamamahagi, okay, pamamahagi, bigay-bigay mo lang. Lahat ng agency sa Pilipinas, sinasabitan ko yan. Okay? Ganon nung unang panahon, nung magkapanahon na namin. Pero sa ngayon, hindi mo kinakailangan mag-print ng napakaraming CVs. Hindi mo kinakailangan magpahuli sa boss mo. Meron ba dito? Yung nahuli or yung ginagamit yung printer ng company to print his or her CV. Meron ba? Okay, may tatawa dito. Meron ba nakarelate? Comment relate kung ginagawa niyo yon, no? Na nagpiprint kayo ng CV para sa para mag-apply kayo, di ba? Ginawa ko rin naman 'yan. Huwag kayong mag-alala. Way back before ginagawa ko 'yan. Pero ngayon kasi hindi na masyadong uso. Okay? Kasi meron na tayong LinkedIn. So yung LinkedIn natin, that will serve as your digital CV or this is digital CV in the digital age. Okay? So dito 'di ba ang mayroon tayong mga I think so. I open my no. Let me try to open my PowerPoint in this regard. Okay? Maybe hanapin ko lang no. Saan yung dito no? Parang pasada lang, parang pasada. Okay, I'm gonna make it here. Okay, lecture. Okay. Saan dito yung LinkedIn ko? Ayan, ito, Birding Personal Brand do. So ayun ang ginawa natin dati last time. So I have this talk ago, matagal na no. Yan, ito yun no. Okay, step by step guide. Okay, para pag-print ng CV natin. Okay, nandyan yan. O, ito yun no. Yung profile photo, dapat maayos yan. Yung banner natin, okay, dapat maayos. Headline, intro, about section, experience in education, license, and certification. So, photos natin, dapat malinaw na ganito. Hindi pwedeng ganito. No? So, I think that I uploaded naman to. No? Uploaded naman to. Like, meron kang banner image. Okay? Meron ka ditong maayos na headlines. Like that. No? Pero hindi ko na to isa-isahin kasi isang ano to no, isang podcast episode to dati, no? Pero usually ito yung mga dapat mong i-update. Okay? Ito mga dapat natin i-update. Okay, profile photos, banner images, headlines and intro, about section, experience and education. So in my case, if I open this and I will open here yung aking LinkedIn profile, then there you go. I'm gonna click home here. Then I'm gonna check my profile here. So, yep, of course, naka-AI pa, no? Yan. Okay, meron tayong professional photo dito. Okay, ano pa ba yung sabi natin dito? Profile photo, meron tayong banner na maayos. Meron tayong headline and intro. This is my head and intro, helping individuals launch high-income data careers.
UK-based data analyst and BI trainer, 8x Microsoft certified, data management and data-driven strategy, founder at Data Sense Analytics at Data Analytics Philippines. That is my what we call the headline intro. About section here, if you click that, sa about section natin dito, nandito naman, ano ba yung ginagawa ko sa buhay? Yan. Okay, so medyo nahihirapan ako mag-tailor-fit nito kasi marami akong target audience. Target audience ko, I am a coach, I am a mentor. Okay, another target ko dito is I am a corporate trainer. Tapos another target audience ko dito, I am a BI developer and consultant. Okay, which is ginagawa ko naman lahat ito. Okay, and of course, sinabi ko dito na galing akong nasa Birmingham ako kasi mostly kasi gusto kong i-build yung brand ko dito. Pero nangyayari, dahil mas marami tayong content na pang Pilipinas, majority of my client nasa Pilipinas. Ganun lang yon. So, keep updating your resume. I mean, yung LinkedIn profile natin with all of this, no? About tech experience, nandyan yan. If you look at here, this is my experience here. Okay, yan. Okay, pathway data analyst. Ilagay ko na dito data analyst, data sales analyst, data specialist, hanggang dito sa pinakadulo, IT instructor tayo. Okay, sa loob ng mahabang panahon. Pero hindi ko na nilagay dito lahat ng experience ko sa pagtuturo kasi ang dami kong school na pinasukan. Okay, I picked some para hindi masyadong magmahaba. Another one here, you have to update dito yung schools natin. Okay, sa school natin dito, here, UP, St. Benilde, RMTU, and of course, yung college natin. Okay, RMTU, I am a MBA, sa UP, MIS, Master of Information System. Okay, tapos sa LaSalle is yung sa trading, Certified Security Specialist by PSE. Okay, update yan. Tapos ito yung certifications natin dito. I think pinagbabawasan ko to kasi ang dami na, no? So, Meta Certification, Azure. Gusto ko tanggalin tong mga to. Kasi mga mga 1-star. Pero yeah, sayang naman. Okay, PMI, ito certified data analyst, no? Yung maganda dito kasi pag may mga certification ka, no, they can visit it. For example, if to show the credential here, napupunta tayo dito sa Credly. 'Di ba? 'Yun ang maganda dito. Okay? So ito, try ko tong kunin dito. IT specialist authorized instructor for data analytics. Try ko to kunin, no? Pero sa ngayon kasi medyo mayroon akong big priority other than this. Okay, pero try ko yan kunin. Pero sa part natin, ang pinaka-purpose natin dito, you have to put here yung mga certifications na meron tayo dito. 'Di ba? Certified Career Coach here, Google, ito ano to, no? GA4 to. Okay, Microsoft Power BI, Data Analyst Associate, and a lot of things. So tapos before, test the trainer tayo, test the assessors tayo. Tapos syempre may NC2 din tayo. During the time na nasa Pilipinas pa tayo. So importante yung certification, nakakatulong kasi patunay yan na seryoso ka sa mga bagay-bagay. But this is the basically, ito yung itsura ng LinkedIn natin kapag binisita mo. Okay? You have to update. You have to build it accordingly. Okay? So balikan nyo na lang yung tawag dito, ito, yung about sa LinkedIn optimization. Alright? So, ayun, no? So, because you can add, no? You can add. Tapos, most probably pala dito, no? Balikan ko tong aking LinkedIn profile natin. Where's the LinkedIn profile? Share ko ulit dito, no? Ang pinakasekreto din dito, sa parte natin na to, no? Kasi if you look at it, hindi lang dapat itong ina-update natin. Meron isang bagay na napaka-importante na hindi visible dito sa section ng LinkedIn natin. Ano yon? Ang pinaka-importanting bagay na yon, walang iba kundi ito. You have to build a professional brand. At magagawa mo to sa pamamagitan ng pag-create ng mga contents na related sa data analytics. Okay? Gagawa ka ng mga contents na related sa data analytics. Ang isa sa halimbawa dyan, as you can see, no, bigyan ko kayo ng halimbawa dito. Sino ba yung pwede nating... Si Chad. Okay, si Chad. Tingnan natin si Chad, ha? Okay. I'm gonna make a Chad here. Ano bang... May nakakilala ba kay Chad? Si Chad GPT?
Ano bang pangalan ni Chad? Pa-comment naman, pa-comment naman kung anong klano Chad, Chad GPT. Chad GPT. Chad GPT. Ano pong paano Chad GPT? Naka-troll account kasi. Ito, hindi. Nasaan Chad GPT? Na may nakakilala ba? Pa-comment naman. Okay, si Chad GPT, no? Ano bang pangalan nun? Kasi sa, sa ano kasi, no? Sa Facebook kasi, Chad GPT yung pangalan niya, di ba? Okay. Ang hirap naman hanapin ni Chad GPT. Para makapakita ko sa inyo kung paano yung pag-build ng personal brand, no? Chad GPT. Hanapin ko dito. Chad GPT. Si Chad. Ito, si Alex. Diyos ko. Okay, yan. Si Alex, no? Yan siya. Alex Gamboa. Okay, so what I'm gonna show here is that you will not just build your ito, yung ating LinkedIn natin just to update section like this. Be like a Chad. Okay? Be like a Chad. Si Chad kasi, kung sisilipin natin dito, si Alex Gamboa, okay? Yan. Kung mapapansin natin dito, napakasipag yan gumawa ng content. Okay? Gamboa. Okay? Try natin yan, di ba? At nasaan sa dito? Nasaan ka, Alex? Magpakita ka, no? Okay? Nasaan kaya siya dito? Okay. Okay. Hanapin natin yan. Nandito ba siya? Dapat nandito yung link. Ito. Papahirapan pa tayo ni Chad, no? Yan. Yan. Kung mapapansin natin, oh my God, naka-404 si Chad. Okay, pero sa pagkakaalam ko, top ano siya eh. Top link in ano siya. Contributor. Ayan, no? Alexis. Okay, si Alexis, di ba? Top yan, no? Top contributor yan. So tingin mo, kung top contributor ka sa LinkedIn, okay, pang number 87 siya, okay, meaning to say, mas malaki ang chances niya kumpara sa iba na hindi minamaximize yung LinkedIn profile para makahanap ng client or makahanap ng trabaho. So yun, no? So I think that hanapin natin yan dito, Alexis, no? Alexis Gamboa. Ayun, nahanap na din natin siya. Alexis kasi nakalagay dito. Okay, ayan, no? 'Di ba? If you look at this, check natin 'to. Okay? Similar to that, meron siyang banner photo here, may profile photo, meron siyang intro here, meron siyang about section, 'di ba? Kumpleto 'yan dito, no? Check mo 'to. Ayan yung mga activity niya. Ang mga sinusulat niya dito, more on about data analytics. So, dahil napapansin siya ng mga employer, ng mga client, malamang sa malamang, mas tataas yung chances niya na makahanap ng trabaho kumpara sa iba. Di ba? So tanong ko lang sa inyo dito. May mga nasabi dito, magaling na ako sa data analytics. Ang sagot ko, kuminsan, patingin ng LinkedIn mo at patingin ng portfolio mo. Sasabihin, ay wala po. Oh. Anong pruweba mo na nasa data analytics ka talaga? Anong pruweba mo na magaling ka sa data analytics kung wala kang proof? Huwag mong sabihin na magaling ka. Ang sekreto para mauna ka is you have to show to the digital world kung gaano ka kagaling sa pamamagitan ng pag-create ng content tulad ng ginagawa ni Alex Gamboa. Like this. Di ba? Magsulat ka ng content, mapapansin ka. Okay? So yun. So kung ganun, okay, kung ganun, if you are interested, no, kung gusto niyo talagang makahanap ng trabaho, makaland ng data analytics job or makapag-freelance, okay? You have to promise, not on me, but you have to promise to yourself na gagamitin mo ang LinkedIn, you will update, you will optimize it, and you have to create a contents related to data analytics. Isa yan sa mga pamamaraan para mapansin po kayo. Okay? Para mapansin kayo. Ako kasi, syempre, my target is not from the LinkedIn. Okay, nasa Facebook kasi usually. Tsaka nasa community tayo, no? Yun yung target ko, no? Okay, so kanya-kanyang target audience lang yan. Pero you have to create this one. Kung gusto nyong maging magaling, gusto nyong maging
ano kayo, makahanap kayo ng kliyente, no? Sundan yung sinasabi ko. You have to update your LinkedIn profile, gumawa kayo ng contents ng tulad ng ganito, and you are good to go. No, Chad, di ba? Similar yan with, not Chad, but also kay Sir Dane. Ano bang pangalan naman ni Sir Dane? Ano bang pambira ka sa mga tao na to, no? Si Dane, Daniel, ano ba? Pero sige, hanapin ko siya lang dito sa Facebook natin. Si Dane siya ay sino ba si Dane dito? Dak Jutsu. Ang bira tong mga tao na to, no? Okay. Yan si Dak Jutsu, no? Ayan. Tingnan natin kung available siya dito. Okay. Meron pa siya dito. Ayan, si LinkedIn profile niya, di ba? Susana, no? Ayan. Si Dane. Okay, no? Hinahanap talaga, no? Ayan. Si Dane. Yan. Yan. Balmino, CPA. Siya yun, no? Di ba? Similar to Dane. Okay, ganun din. Diba? Meron siyang banner photo dito, meron siyang profile photo dito, okay, meron siyang ito, 'di ba? Intro, meron siyang about, okay, naglagay pa ng services dito. And if you look doon sa mga ginagawa niya, nagsusulat siya ng patungkol sa data analytics. So ginagamit ni Dane, ni Dak Jukso, ang hirap ano yun, no? Okay, sana all Dax, di ba? Okay, ginagamit ni Dane, Dax Jutsu, yung LinkedIn for his favor. Nagbibuild siya ng professional brand. So that's why, nagawaran siya bilang isang Microsoft MVP, Microsoft Valuable Professional. No, di ba? So ganun lang yun. Dahil MVP siya, dahil gumagawa siya ng mga content, manonotice to ng mga employer. At ito ang dahilan, okay? At ito ang isa sa mga dahilan kung bakit nakapag-transition si Dane, okay, from accountant to data analytics. So there's no excuse, di ba? If you are accountant or you are engineer, you're educator, meron kang chance na makapag-transition into data analytics. Di ba? Kayang-kaya. Pero Coach Abs, no, CPA yan eh. Magaling yan, di ba? Tanungin nyo si Alexis. Di ba? Si Alex Gamboa, kung anong background niya. Di ba? Tanungin nyo, yung isa sa mga estudyante natin dati na nag-intern sa amin, sino naman yun? Okay, daming ano, no? I'm gonna show it all. Maybe yan, si Clyde, di ba? Paano naman, coach, wala kaming experience. Zero knowledge kami. O, hindi ka nga zero knowledge kasi nga nag-uusap tayo patungkol dito sa ating anong gagawin mo after graduation natin or after makapagtapos. Si Clyde, okay, intern namin to, ganon din ang ginawa. Okay? Okay, may profile photo dito, meron siyang banner photo, meron siyang ito, 'di ba? Intro section, meron siyang about. Okay? And of course, if you look at sa mga posts niya, mga dashboard din. And guess what? Clyde is a newly graduate, fresh grad. And he landed data analytics job because sinunod niya yung mga advice natin. 'Di ba? Gumagawa ng content, okay, nagsisipag, ayun no, nasaan siya ngayon? Nasa Exist Software Labs Incorporated. So may possibility. Pasok din yan dito. Certification din to, 'di ba yan no? If you look at it, okay, he passed 4 months ago yung Power BI data analyst, 'di ba? Para Microsoft to. So kung kaya ng ibang tao, may posibilidad na kakayanin mo rin. Basta sipagan mo lang. Basta gawin mo lang yung mga usually ginagawa ng mga successful na tao. Sundan nyo lang yun and you are good to go. O di ba? Kasi kung titingnan natin, all of them, si Dane, si Alexis, si Clyde, magkakaiba sila ng background. Dane maybe is an advantage because he is a CPA. Okay? Alexis maybe mayroon siyang content advantage because may ano na siya, may experience sa about sa tech. But take a look at this one. Newly graduate, 'di ba? Naging data analyst. Kayang-kaya nyo 'yan, no? Basta pagsikapan lang natin.
So that is the top 3 example na pwede kong ipagmalaki sa inyo. Okay? And na pwede natin maging example natin. Okay? So by the way, ang naging estudyante ko dito si Clyde lang. And yeah, of course, si Alexis sa kasi din, not my student, not our student. Okay? But they are into our network na talagang ang tumutulong sa community. Di ba? So ganun lang ang diskarte natin. Okay? So I'm gonna stop this one. So kuha, no? Kuha. Yan. Kuha nyo na kung anong gagawin natin. There's a lot of people here. Magagaling. Maraming magagaling dito, no? Ang kinakailangan lang talaga natin dito is that you have to show to the world kung gaano ka kagaling. Ano ang kaya mong gawin. And if you think that si Coach Abs, wala naman niyang ginawa sa buhay niya, wala naman niyang itinulong sa tao, di ba? During the start of my career, as my early career of my data analytics, nag-release ako ng journal, okay, which has 10,000 downloads ng trading journal. Nag-release ako ng money managing app na gamit yung Microsoft Excel just to notice to the people kung anong ginagawa ko. Okay? Just to show to the world that I am into a training. Halos from time to time, you can see me at the internet, natuturo ng libre, 2, 3, 4 na oras, 12 hours. Because I just want to show to the world yung passion ko sa pagtuturo. Ano yung kaya kong ibigay pa natuturo ako? How do I deliver the courses? And that is the reason kung bakit ang daming estudyante ng DSA at marami kaming consulting. Kasi gumagawa ako ng content. I build my professional brand. So, if you really want to succeed in data analytics or in any career, building brand, content creation, it's something that you have to start with. Kasi hindi sapat na tapos ka. Hindi sapat na meron kang certification. Okay? All you have to do is ipakita yung kaya mong gawin. Huwag mong sabihin na magaling ka. Ipakita mo yung galing mo. Okay? O yun. So, yeah. Sana nakatulong para sa atin to. So for now, kumusta yung experience natin dito sa DSA? Okay, with our balitaktakan, no? Okay? Okay pa ba kayo? Kaya pa ba? Tuloy ba natin? Okay? So comment 10 if you're happy with our input. Okay? Comment 10 if you're happy with our input. Comment 0, yan, bugok. Comment 0 kung yung sinasabi ko ay walang kwenta. Yan. So, sundan nyo lang. Kaya natin yan. You have to build. Okay? So, yep, tuloy tayo dito, no? Okay, so tuloy tayo dito. Ano pa ba yung dapat natin gawin dito maliban sa personal brand natin? Ito, medyo marami nag-i-struggle dito. Okay? Yung paggawa ng projects. Okay? But the question here is that, step number 4 natin is you have to create projects. You have to create projects natin. Okay? And step number 4 natin, I think that you have to create 3 to 4 projects in different industry or field. Yan. So, lagay ko dito, pati dito sa ating YouTube natin. Gonna post it here. Yan. You have to create around 3 to 5 projects in different industry. Okay? Different industry. So yung field natin na yan, depende na sa gusto mo. Okay? Pero syempre, ang pinakaunang gagawin natin dyan, maganda kung sa ano yung domain mo. When we say domain, kung nasa sales ka, gawa ka ng sales analytics. Kung nasa HR ka, gawa ka ng HR. Kung nasa marketing ka, gawa ka ng marketing. Kung nasa supply chain ka, di gawa ka ng supply chain. Di ba? Ganun lang yon. Ang pinaka-purpose natin, kaya kinakailangan natin gumawa ng iba't ibang projects because when we land a job as a data analyst, probably iba-ibang scope ang gagawin natin. Kasi kung halimbawa ako, no, I work as a sales analyst, yung trabaho ko, more on sales lang talaga. Gumagawa ako ng dashboard, gumagawa ako ng analysis, more on sales. Pagdating sa finance, may ibang gumagawa nun. No? Pagdating sa HR, meron gumagawa nun. Okay? When I work as an HR analyst, way back then when I was in Saudi Arabia, for 9 months kasi nagtatransition tayo, no? Hindi ko naman hawak yung ibang department, hindi ko naman hawak yung supply chain.
'Di ba? Ang ginagawa ko, more on HR lang. 'Di ba? But when I landed a job here at UK as a data analyst, Diyos ko po, magkakaiba. May call center, okay? May HR, 'di ba? May CRM, may tech support, 'di ba? Yung tech support na ano, yung sa ticket. Ang dami kong ginawa mga projects, a dozen of projects. Ganon kasi ang posibilidad na mangyayari sa inyo when you land a data analytics job. Hindi lang kayo nakafocus sa isang domain na kung sales lang, kung HR lang. Maybe if you work as direct to the point, for example, sales analyst ka, more on sales lang talaga yon. HR analyst ka, more on HR lang talaga. Healthcare analyst, more on healthcare lang talaga. Pwede yon. But if you want to, gusto mo talaga makipagsabayan, gusto mo maging mas magaling, you have to be diverse. Kinakailangan, alam mo yung maraming bagay. No? Kaya ang suggestion ko sa inyo, kung meron man kayong dapat unahin na projects, unahin niyo yung sales analytics. Sales, bakit? Bakit sales coach abs ang dapat naming unahin? Kasi majority of the business nagbebenta. Majority of the business out there nagbebenta. E-commerce, nagbebenta. 'Di ba? Lahat, most probably, lahat ng business na nagbebenta is either product or service. Yun. So kaya mas magandang unahin yung sales. And therefore, lahat ng retail company pwede mong pasukin. FMGC na gumagawa ng sales report, pwede mong pasukan. 'Di ba? Whatever company, wholesaler sila, pwede mong pasukan. E-commerce, pwede mong pasukan yung trabaho na yan. So therefore, pag natutunan natin yung sales analytics, mas lalong mag-expand yung chances natin na makaharap ng trabaho because you have a projects about that, you have experience on how to create a dashboard in a sales. Di ba? Ganun yun. So sales ang isa sa pinakaunang nire-recommend ko. Okay? And the second thing na nire-recommend ko dito is HR analytics. Bakit HR? Most of the company may HR. Most of the company may HR. So sino dito nagtatrabaho sa isang kumpanya na walang HR department? 'Di ba? Most probably may HR kayo. Tayo. O 'di ba? So, ano advantage nito kapag meron kang alam sa HR analytics? During the interview, ito sinasabi ko to, sabihin ko sa sikreto ko, 'di ba? During the interview, medyo may pahaging ako sa HR. So, I'm a data analyst, something like that. I created several dashboard, blah, blah, blah. Okay? Minsan, nililigawan ko yung nag-i-interview. Hindi nililigawan na jujuwain, ha? Hindi to tropahin na jujuwain. Nililigawan ko to the point na, bakit ako kailangang piliin? Kasi sinasabi ko, pag hinire mo ako, okay, whatever the analytics na meron ka, okay, pwede kitang gawan ng dashboard na kung saan mapapagaan mo yung trabaho mo. Bakit ko magagawa yan? Because I have experience in HR. So lagit-lagi yan, no? Kumbaga pasada lang, no? Why should we hire you? No? So aside from sales analytics ganyan blah blah blah. Okay? So isisingit ko na gagawin kita ng dashboard, ng reporting system na papaganin ko yung buhay mo. Kung yung HR, itong tao na to, pag hinire ko to, bibigyan niya ako ng report. Okay? Bibigyan niya ako ng dashboard na kung saan hindi ko na kinakailangan gumawa ng report. Hindi ko na kinakailangan magtrabaho. Sa puso ng HR na yon, maganda tong tao na to, magaling tong tao na to. 'Di ba? Pwedeng mag-take advantage yung HR. Bakit? Kasi merong benefits na makukuha sa iyo kapag ikaw yung hinire. Make sense? Kasi gano'n naman talaga sa mundong ibabaw. 'Di ba? Kung magbe-benefits ka sa isang bagay, you will take that offer. Ulitin ko ha, if someone or if you will benefits on something, you will gonna take that offer. Bigyan ko kayo ng isang halimbawa. Okay? Merong isang dalawang data analyst para yung magaling. Okay? Yung isa, pag hinire mo, magbe-benefits ka. Magagaan yung trabaho mo di ba? Yung isa, wala lang. O anong pipiliin mo? Siyempre, yung something na magbe-benefits ka. Yun ang isa sa mga ginagawa ko. No? So, minsan kahit outside on my work, okay, since I offer something like that, no, nagbe-benefit sila. Kaya pagdating sa training namin,
Ito, sekreto ko lang to, pero gusto ko nang sabihin sa inyo. Sabihin ko sa inyo, yung sekreto ko. Um, Pagdating sa training ng DSA, mga corporate training namin, okay, I've been working the DPWH, DICT, working with the government institutions like, ano pa ba? Oh, basta maraming mga government institution. Yung isa, naka-public naman eh. So maraming government institution. Kadalasan, nagbibigay ako ng extra service. Oh my God! Ano yan? Ano yung extra service na yan? Hindi po yung happy ending ah. Ibang usapan po yun. Nagbibigay ako ng extra service to the point na hindi nila matatanggihan yung offer. Because kapag tumanggi sila sa offer ko, they will miss big time. Ano yon? I do offer something like this. If you onboard us, okay, as your training provider, what I'm gonna do is I'm gonna give you a one-page report, real page report na magagamit nyo sa company ninyo. And anong pros noon? Pag mag-hire ka ng data analyst, maybe you will spend 50, 100,000 for this report. But for you, okay, kung kami ang kukunin yung training provider, I'm gonna give you something nang hindi matanggihan. Ano yun? I'm gonna give you one report. That is one of our secret. Top secret namin to. Di ba? Okay, kasi wala naman akong trabaho eh. Di ba? So okay lang sa akin gumawa ng report. Okay lang gumawa ng dashboard report, di ba? So yun yun. So ganun din sa inyo. Ganun din sa inyo. During the interview, sa interview pa lang, pwede nyo nang sabihin na I could do an extra effort just to help you, just to free your time to do the job. Kaya kong gawa ng automation yung trabaho mo. And for you, if you will hire me, yan, bibigay ko sa yan. So a little bit extra effort, katumbas ng winning job, ano ba naman yun? Di ba? Kinakailangan mo lang magkaunting bargaining eh. Magkaunting ligaw-ligaw lang. No? So sinong tatanggi sa isang bagay na pag itong hinire ko, magkakaroon ako ng benefits na hinding-hindi ko makukuha sa iba. So that is one thing na gusto natin, no? Na magbibigay tayo ng extra. Okay, na something na hindi matatanggihan. So in short, so sales analytics, magandang gawing project 'yan. HR analytics kasi lahat ng company may HR, no? Pwedeng marketing. Okay, tapos kayo na bahala ng iba. Pero para sa akin yung top na 'yan, no? Sales, HR, marketing. But if you want to, you can go for personal finance. But for me, kung gusto niyo pang samahan, maybe finance, but pag finance kasi medyo madugo, no? Ang finance kasi medyo stricto pagdating sa mga bagay-bagay. I've been work to finance, stricto sila sa mga reporting system. Kasi finance yan eh. Okay? Stricto sila. Samantalang sa sales kasi nare-reconcile. Okay, HR, kayang ma-reconcile yan. Marketing, yan, kayang malaro yan. 'Di ba? Pero pag finance ang reporting, oh my God, that is something na hanggat maaari, it should be 100% babangga, no? Kasi sa tinatawag nilang balance sheet, no? Dapat okay balance yung mga report mo. Even yung decimal place dapat sakto, walang labis, walang kulang. Ganun kadugo ang trabaho sa finance. Because nagtrabaho tayo sa finance eh. Okay? Naging ano tayo? Ako yung nag-handle ng cash flow record system ng isa sa pinakamalaking airport sa buong mundo, which is yung Jeddah International Airport. Project namin yun ang project ng boss ko na chief accountant. Okay, at ako yung nag-handle ng cash flow. Mabigat. Okay, lagi ako napapagalitan. Okay, what I mean to say is mabigat. Decimal point lang hindi pwede magkamali. Okay, ganun siya kabigat. So, yeah, top 3 natin, no? Na projects na pwede nyo gawin. Okay, sales analytics, HR analytics, saka yung marketing. Siguro I'm gonna ano na lang dito, no? I'm gonna comment it here. Yan. Yeah, ito yung top 3 natin. Lagyan ko ng top 3. Okay, top 3 dashboard. Dashboard. Okay? Okay, I'm gonna make it top 3. Ayusin natin. Top 3 dashboard na gagawin yung project. Right. There you go. Na-type ko sa loob and of course dito, i-type ko dito, no? Ayun, sabi dito, no? Multiple projects per certification is equal to money. Yan. Pero dapat merong value. Yan. Ito, yung top 3 project natin. Na-type ba?
Okay, ayusin ko na lang nga. Magkakasunod eh. Okay, Alt-Enter here and Alt-Enter. Oops, nangyari dito. Alt-Enter and of course Alt-Enter. There you go. Top 3 dashboards. Yan, usually ganun yun, no? So, yan, ganda ng usapan natin. Kaya pa ba? Okay, isagad na natin to ng 2 hours. Dapat 1.5 hour lang to, no? O, kasi kinain ng kaunti yung ano natin, yung oras natin. Okay, so tuloy tayo. Ano pa ba yung next step na gagawin natin dito? Of course, kung meron ka ng tawag dito, meron ka ng projects, there is time na gumawa kayo ng portfolio. Hindi ka makakagawa ng portfolio kung wala kang project. Ito yung step number 5 natin. Build your portfolio. Okay? Build your portfolio. Alright. Sa puntong ito, okay, sa puntong ito ay gusto kong ibahagi yung diskarte na ginawa ko. Okay? Ginawa ko. I'm gonna share a little the screen here. So instead of building an ordinary portfolio, so we build, ano bang build natin? Analytify. Ito, no? Yan. Ayan. Gumawa ako ng sarili kong marketplace. Okay? Gumawa ako ng sarili nating marketplace for the templates. Which is, ang nilalaman nito, hindi lang gawa namin, but gawa rin ng mga estudyante ng DSA. So, sumbaga, ito yung ginawa natin. And, I just want you to meet one of our students for the previous batch, si Ram, lagi na nanalo yan. Okay, si Ram, no? Ano bang pangalan ni Ram? I will check it here, no? Sa kabilang screen ko. Ram. Nasaan ka na, no? Para makita. Si Ram Prank. Okay, Ram Prank. So, ito, ipakita ko sa inyo. Okay, Ram Prank Junior. Yan. Estudyante namin to first batch ng data analyst specialist. Okay? And of course, para sigurado tayo, let's look at it. Yan, view profile tayo dito. Nakalock. Nakalock. Okay, sige, dahil nakalock siya, no? Okay, ito, estudyante namin siya, no? Okay, okay, ipakita natin yung, kasi sa kabilang screen kasi, nakikita ko naman dito kung anong ginawa niya, no? I'm gonna open this. I think that, ito yung gawa niya. Siya yung may gawa nito, data flow. Data flow solution. Yan, Data Flow Solution Limited maybe. Hanapin natin to. Ito ba yon? Pang US ba to? Pang India. Okay. Data flow. Siya yung may gawa nito. No? Para lang makita ninyo yung tinatawag kong step number 5 natin yung ano. Okay, ito. Yan. Data flow. Okay, at ako ang nagme-mentor sa kanya. Okay, proud to be mentor ni ni Data Flow. Okay, if you look at it, ito yung portfolio niya. Yung portfolio niya, ginawa niyang something na pwede niyang mapakinabangan. No? Services, view portfolio here, ready to transform your data into insights. Let's collab here. Ito, pangalan niya dito. And if you look at the portfolio here, itong gawa niya Power BI, Looker, Excel, ito yung mga gawa niya. Okay, ito yung mga gawa niya dito. Ayan, no? Portfolio to. Ayan. Portfolio yan. Google Looker Studio, ito yon. Okay, Excel sheet. Okay, back on top. Tapos meron siyang service dito. Bukod ba parang masterclass 'to sinasabi ko sa inyo, ha? Okay, ito financial analysis 'yan. Parang bang masterclass sinasabi ko sa inyo, no? If you look at the service here, okay, if you look at the service here like this, no, nandiyan lahat ng offer niya. So, ayan, sample dito. So, gumawa kayo ng ganito ng portfolio nyo. Tapos, ilagay nyo yung offer natin dito. Meron tayong dalawang klaseng portfolio. Yung pang-academic na portfolio na nandoon yung anong ginawa mo, yung mga coding-coding mo. Diba? Pwede yon. Yung portfolio ng mga coding-coding, well, there's nothing wrong with that. Hindi ko naman sinasabi na mali yung ginagawa natin, nagagawa tayo ng portfolio para sa mga coding-coding. At least you can showcase na marunong ka mag-code, something like that, ano may insights mo, ano may ginawa mo na nag-data modeling ka, na mayroon pang mga tawag dito, mayroon pang mga images kung paano mo ni-relate yung one table to another, meron kang images kung paano sinulat yung doc. There's nothing wrong with that. 100% there's nothing wrong with that. I'm not against that also. Okay, academic portfolio. However, pansin nyo sa trabaho ninyo, pag nagpe-present ka ba ng report,
Halimbawa, Excel na lang. Tinatanong ba ng bossing mo o ng manager mo o ng stakeholder mo kung ano yung formulang ginawa mo? Yes or no? Okay? Sino dito yung gumagawa ng report, nagkasabit ng mga report? Okay? Taas kamay. Okay? Na for example, Excel, ganyan. So, tingnan natin dito sa public natin, no? Sa public. Meron bang ganon na nag-present ka ng report tapos ang tanungan portion, paano mo yung ginawa? Anong formula ginamit mo? Paano yung VLOOKUP niyan? Yung sum ifs niyan? Did your stakeholder ask that question? Yes or no? Sa mga gumagawa ng report, sa mga gumagawa ng report dito, di ba? Oh, comment na kayo dito. Okay? Or sabihin na natin, kahit sabihin natin na hindi reporting system. Did your boss ask you kung paano ang ginawa mo? Ano bang ginawa mo dyan? Na parang thesis defense? Ano bang RLL niyan? Ano ba yung code nito? Anong function ng code nito? Nagtatanungan ba kayo ng portion pag ganun? Pag sa real world? Sa trabaho nyo? Of course not. Because this is not academic anymore. We are not into academic anymore na kailangan mo pong ipakita, kailangan mo i-defense kung paano mo ginawa, ano yung code na ginamit mo, anong function nito, anong function ng ganyan, ng mga code na to. Hindi yan ganon. Because in real world, your stakeholder more interested on your output, okay, yung gawa mo mismo, and yung outcome, and last but not the least is the impact or value. Yun ang labanan talaga dito. So in short, bakit ka gagawa ng isang portfolio, nandun yung mga code, in-explain yung mga bagay-bagay na para kang nagdi-defense ng thesis. Where in fact, hindi naman importante sa mga business owner. Because the business owner is that, ano ang pakinabang namin sa'yo? Ano yung produkto mo na makakatulong sa amin? Wala na kaming pakialam dyan kung ano yung function na ginamit mo, kung anong code ang ginamit mo. Basta ang importante, matulungan mo kami. So if that the case, no, kinakailangan nyo mag-transition from academic mindset into a provider mindset. Ang galing. Yun ang kinakailangan nyo. Yun ang dahilan kung bakit nauna tayo. Ulitin ko okay? Kinakailangan nyo mag-transition from academic mindset into a provider mindset. Kahit magtingin-tingin kayo sa mga business concepts, sa mga marketing concept, okay? Don't be a consumer. Be a provider. Be a supplier. Supplier ng ano? Supplier ng services, ng data analytics. Provider ng ano? Provider ng services, ng data analytics. Huwag yung pang-academic. Tapos na tayo dyan. Di ba? Yun ang isa sa mga sekretong dapat sana pang masterclass, but I reveal it already to the public. No? Be or have a provider mindset. Mag-provide ka ng value. Mag-provide ka ng impact. At yan ang dahilan kung bakit hahanap-hanapin ka ng mga kliyente mo. Because during that time, my tenure when I was in Saudi Arabia, I have provided an impact or value to the company. I created a dashboard, of course, pero yung value na kaya kong ibigay sa kanila, the company grow 10 to 12% year over year. So, ibig sabihin, habang tumatagal, palago ng palago yung kumpanya, at yun ang naitulong ko. At dahil nakakatunan ko sa kumpanya, nung nagkahiwalay-hiwalay na kami ng bossing namin, di ba, my boss goes somewhere else, ako pumunta na dito sa UK, hinahanap niya ako. No? Dahil Muslim country, sabi, Ibrahim, gusto bang mag-work sa akin ulit? Sabi ko, I'm sorry boss. I'm sorry. Nasa UK na ako, hindi na tayo mapagbibigyan. Okay. Meron ka bang alam na kung sino man na kasing galing mo? Siyempre, bola-bola. Unfortunately, boss. Okay, nasa Pilipinas sila, no? Ganyan-ganyan, no? So, wala sila sa Saudi, no? Pero yun nga. Okay, ang point ko dito is that tapos na tayo sa scholastic mindset. Scholastic mindset na school, academic, ganyan-ganyan, na ang pruweba mo na magaling ka o tama ka is you defended your project very, very well, di ba? By means of parang thesis defense na ito yung ginamit ko dito, ito yung code ko dito, ito yung functionality ng code ko.
Which is in real world, hindi ganyan. No? Hahanapin nila ano ang maitutulong ko sa inyo. Kaya when I mentored my student, my learners, what I did is that sinasabi ko sa inyo, huwag kayong gumawa. Pwede kung gusto nyo, wala nang problema doon, na pang-scholastic na may mga coding-coding. Gumawa kayo ng portfolio, showcase kung ano yung ginawa nyo at ano ang pwedeng maitulong niyan. Parang kayong gagawa ng sarili nyong startup that you offer your service to your client. Something like that. Yun ang sikreto natin. Okay? So be or have a provider mindset. Kapag nagawa nyo to, kabibiliban kayo, katatakaman kayo. So, ayun yan, no? Di ba? So, I think that we are good to go here sa bagay na to. Okay? So, good para sa atin. Okay? So, I think we're good to go here. I'm gonna stop the screen sharing. And yep, ako na ulit, yung page lock na ulit natin. Okay, so ano pa ba yung dapat natin gawin? Ayan, pwede kayong mag-join sa mga data challenges natin. Pwede kayong mag-join, step number 6, pwede kayong mag-join sa mga data challenges natin, no? Kasi mahasa kayo. May prizes, 'di ba? Ano pa ba? May papakita niyo sa buong mundo na marunong kayo and a lot of things, no? So I think that Power BI Pilipinas has a recent launch recently yung kanilang data challenge about doon sa tawag dito. I-share ko na lang siguro, no? Share ko na lang siguro. About doon sa DPWH, okay? Yung plant control project. I'm gonna share it here, no? Okay? So join sa data challenge para sa atin. So type ko dito Power BI Pilipinas. We are good here. Power BI Pilipinas, community here. Okay? And yes, of course, meron silang challenge dito na nakaraan. So we are one of the sponsor of this. All good para sa atin. Ayan, mga ganyan, no? Diba? Oops, flood control ba to? Ayan. Flood control. Flood control. Okay? Oops. Sali kayo dito sa mga ganito. Ayan, no? Mga flood control na to. Okay? So, all good para sa atin. Diba? Gawa kayo ng ganyan. Challenge. And abang kayo sa Data Analytics Philippines and DSE Challenge. Okay? Ilo-launch natin siya maybe December or January. Maybe, but you have to, no? So, Region 3. Laki ng ano sa Region 3, ah. Anong meron sa Region 3? Okay, I think dito yung ano, no, yung issue kung saan nagwi-withdraw on cash. Okay, doon sa land bank, 'di ba? Tapos tayo mga ordinaryong Pilipino, 500,000 lang tatanungin kung saan galing yung budget natin. Eh pera natin 'yun, 'di ba? Samantalang ito, milyong-milyong piso lumusot. Oh. Okay, tas eto na din. Ang lalaki dito, 2023 laki ng budget natin dito. Oh, 'di ba? So, galing sa Metro Manila, 64 billion, Project Little. Yan, pwede kayo mag-challenge kayo sa mga ganito, no? Okay, sali kayo sa mga challenges natin. Okay? So, by December, January, we will have a data analysis challenge. So, the reason why kaya tayo merong ganito, no? Meron tayong ganito na mga challenges is that because para ma-enhance pa yung skills natin. Kasi challenges, usually iba-ibang domain yun, iba-ibang dataset, mas ma-enhance kayo. 'Di ba? Tapos may mga prizes, you can showcase. That is the pinaka-main purpose natin. Okay? And last but not the least for me, no? Last but not the least. Okay? Kung gagawa kayo ng portfolio, ang pwede nyong gawin, ano pa tayo? Number 7. Step number 7. Gonna type it here. Okay? O, dito na lang i-type. Type ko na lang dito. So, hopefully, yan, i-type ko na lang dito, no? Step number 7 natin. Step number 7. Type natin. Okay? Step number 7 is accept small gigs. Yan. Or, yung tinatawag natin na side hustle. Tinype ko na lang dito, no? Copy. I-post ko rin dito sa loob. Step number 7 natin is accept small gigs or side hustle. Ito kasi, ang maganda dito kasi kapag meron kang small gigs or side hustle natin, kahit gaano man yung kaliit or gaano man yung kalaki, ang importante dyan is natututo kayo, okay? Tapos, mas siseryosohin nyo yung gawa ninyo kasi bayad. Okay? Accept small gigs. Pero i-edit ko na lang to para mas ano tayo dito, para mas suabe. Accept paid. Yan. Ito pinaka-importante dyan, no? Yung paid. Iba ang magiging mindset natin
kapag bayad. Unang-una, dahil binayaran ka, mas mag-expect yung kliyente mo na gagawin mo ng tama at mas accurate yung report mo. 'Di ba? Kasi paid yan eh. Okay, paid yan. Samantala kasi kung pansinin nyo, no, kapag gumagawa kayo ng mga scholastic, mga pang-academic project natin, wala naman kayong pakialam kung mag-error o hindi yan. Okay, bakit? Kasi kung mag-error yan, academically, wala naman maapektuhan. 'Di ba? Kasi wala academics. Pero kung totoong project ang gagawin natin, kung totoong project ang gagawin natin at bayad kayo, mapupwersa kayo na gumawa ng something na gusto ng kliyente mo. So by doing this, paunti-unti, matitrain kayo kung paano mag-freelancing sa mas malaking project. Ganun yon. At ang maganda dito is that habang gumagawa ka ng project, kahit papaano, bayad ka. At dahil bayad ka, mas okay na yon kesa gumawa ka ng project na hindi ka bayad. 'Di ba? Masisipagin ka kahit papaano. And to be honest, pag naka-receive ka ng first client mo, iba yung pakiramdam eh. Iba yung pakiramdam. And of course, si Ram sabi sa akin dito, sabi last time, ang sabi niya, dumating na po pala yung books. Hindi yan. Ang sabi niya dito last time, isa akin dito, good morning, Coach Abs. Thank you so much. Just landed another consulting. Pinakita yung message, no? Pwede bang ipakita yon? Okay, ipakita natin. Ipakita natin. Oh my God, no? Pinakita talaga, no? Okay, pinakita yung ano usapan, no? Pinakita, no? Good morning, Coach Abs! Okay, thank you so much. Just landed another consultancy gig for Power BI. Kasi minimentoran ko si Ram. Okay, mag-start ka. Magaling ka, marunong ka eh. Okay, actually si Ram, isa to sa mga analyst namin. What do you mean by analyst? Kasi 'di ba, kumukuha kami ng consulting. Isa si Ram sa pwede naming i-top up or i-top kung gagawa kami ng projects. Okay? Estudyante, isipin mo estudyante, 'di ba? Okay? Career shifter. Okay? Gumagawa ng project. So 'yun. So I'm sorry Ram. Apologize, pinakita ko yung conversation natin. Sana wag mo akong kasuhan. Pero ito lang naman ang ipinakita ko. Yung nagte-thank you ka kasi meron kang nakita, no? I mean nagkaroon ka ng magandang project. Kasi sabi ko sa kanya, kung gagawa ka ng project Ram, don't be like an scholastic. Gaya na sinasabi ko sa inyo. Kaya yung sinasabi ko sa inyo dito, sa free consulting natin dito, that is pang masterclass to. Pang one-on-one coaching to. Kasi sabi ko sa inyo, gayahin mo si Rocket Sheet. Na kung saan si Rocket Sheet, pag inopen mo to, nagbebenta siya ng template sa Microsoft Excel. Ayan no. Okay, pag pinuntahan mo to premium spreadsheet niya dito, okay, if you look at it, ayan yan no. 'Di ba? Ayan yan no. Tignan natin dito. Shop tayo dito or sabihin natin sa investing and trading like that, no? If you look at it here, okay, nagbebenta siya ng ganito. Kaya sabi ko, ayan no, loading pa lang to, no? Loading pa lang. Pero yep, of course, nagbebenta. 'Di ba? Ayan no? O $80, $91. O 'di ba? O $10, $80, template. Binebenta. Sabi ko, ganun ang gawin mo. So, wag kang gumawa ng project na wala lang, start side hustle. Benta mo yung gawa mo. Accept project. Okay, diyan ka kikita. Diyan ka mas lalong matitrain because yung ginagawa mo, hindi pang scholastic project, hindi for the sake of completion, but for the sake na merong magagamit yung customer or client mo. And if you do that, you are far away, far away, far away. Ang layo ng distansya ng magiging progress mo kumpara sa nasa scholastic mindset. Nagagawa ko ng project for the sake of course completion. Huwag tayong ganun. Lagi nyo tatandaan, gumawa kayo ng project, isipin nyo, gagamitin, magagamit, at mapapakinabangan. Because in real world, hindi ka babayaran para gumawa ng dashboard. Babayaran ka kasi yung output mo
mapapakinabangan. At kung hindi mapapakinabangan yung dashboard mo, I think that you have to change your mindset. Sabi ko nga, kinakailangan nating tumawid from being scholastic mindset to being, okay, or to have a provider mindset. Okay, ganoon ang gagawin natin. A lot of things na pwede natin gawin. Okay, yun po yun. Yun po yun. No? Gawa ka ng mga ganito. Side hustle, side gigs, benta ka ng templates. Nung mag-accept ka ng projects, doon ka lalong mahasa. At kagandahan nito, you are paid habang natututo. O, di ba? Yun po yun. Tapos syempre, ang sunod natin dito is, sunod natin gawin dito, yung step number 8 natin dito, maybe number 8, number 8 pa, itype ko na lang dito, number 8, ang steps natin dyan is you have to, ano bang number 8 natin dito? Number 8 natin is you have to, yan, create, okay, ayusin natin, create a real, okay, real world project, okay, for your company. Company where you work with. Yan. Yan yun, no? Gumawa ka ng project or dashboard sa kumpanya kung saan ka nagkatrabaho. Bakit? Unang-una, trabaho mo yan, alam mo ang pasikot-sikot kahit papaano. Yun eh. Kung meron man nakakaalam sa proseso kung paano ginagawa ang report, walang iba kundi ikaw ang makasagot nun. So, since ka-transition ka ito data analytics, gawin mo to. Malaking tulong yan para sa'yo. Okay? Isa pa, pag nagagawa ka ng ganito, masisilip ng bossing mo na marunong kang gumawa ng mga bagay-bagay. Okay? And that's possible lead to additional job, okay? And promotion as well. Okay? Ngayon, pag nakagawa ka ganito, tapos hindi masyadong na-appreciate ng bossing mo or whatsoever, pag naghanap ka ng trabaho, employment, tapos your HR is asking about, teka muna, okay, wala ka naman experience about data analytics, bakit ka naman i-hire? Pwede mo na itong ipangsangkalan. At ito yung kadalasan na ginagawa ko. Okay? Pwede mo pangsangkalan na, okay, I don't have a job title or job description just like a data analyst you're asking for. But during my last tenure in my last company, I created a couple of projects that help the company like this, like that, blah, blah, blah. Okay, and yep, that's the only job title. Pero actually, yung sabihin nyo, nakagawa ako ng project para sa previous company ko na natulungan ko sila at ito yung impact. Then sabay singit. Kung nagawa ko yung that sa previous company, I could remodel that steps in the process so that I could help you too. So pag pinakinggan ng HR yun, okay, wala man siyang job title na bilang isang data analyst, pero kaya niya magtrabaho bilang isang data analyst at hindi lang yung how-chow, hindi lang yung bola-bola, kasi nagawa niya yan sa previous company. O, di ba? Tapos yun ang sasabihin mo na ngayon, kung nagawa ko sa previous company ko to, kaya ko tong i-remodel, at gagawin ko rin sa inyo. Kung paano natulungan yung previous company ko, tutulungan ko rin kayo gaya ng pagtulong ko sa inyo sa iba. O, di ba? So, malaking factor yun. Okay? Yung malaking factor yun. Tapos, syempre, yung step number 9 natin dito, tapusin na natin to. Okay? Okay? Step number 9 natin is, syempre, walang iba kundi yung lifelong learning. Yan. Importante to. Step number 9 is lifelong learning. Okay? Kasi syempre, nasa tech tayo, kinakailangan talagang tuloy-tuloy yung pag-aaral natin. Tuloy-tuloy. Tapos step number 10. Okay, step number 10. Okay, one of the juiciest part. Okay, follow DSA. Nag-promote, no? Okay, follow DSA and attend sa mga live session ko. Kasi dito lamang 'yan, no? Ito lang yung klase ng kami lang training provider na nagbibigay ng ganito. Magbanggit kayo, wag niyo nang i-type pa, no? Follow DSA and attend sa mga live session ni Sir Subs.
Kasi hindi ako gumagawa ng content, no? Puro live session ni Coach Abs, no? Okay? Yan. Coach Abs. Oh, eto ha. Real talk tayo dito, no? Real talk tayo dito, no? Wag kayong mag-drop ng name. Wag kayong mag-drop kasi wala tayo sa lugar. Mag-isip kayo ng training provider na kung saan nagbayad kayo. Na kung saan nagbayad kayo. Wag niyong i-comment, di ba? Yung bang training provider na binayaran nyo, tuloy-tuloy ba ang pagtuturo? Na kahit tapos na yung course, may mga meet up kayo, tinutulungan kayo, nagpa-follow up, gagawin nyo to, ganyan-ganyan. Yes or no? O baka naman, nagbayad kayo, mahal man yun mura, after nyo magbayad, pagkatapos ng course, wala nang pakialamanan. That's the real talk. Because that is something kasi na nangyayari. Kasi ganoon din naman nakita ko, I enrolled to several courses, pero matapos yung courses dahil tapos na, walang pakialamanan. Pero dito sa DSA, okay, mapa-paid man kayo or mapa-free, wala akong pakialam. Tutulong ako sa mga nangangailangan sa pamamagitan ng pagbibigay ng dekalidad na edukasyon tulad ng nararanasan nyo ngayon. Because for me, money is not an issue. Di ba? Money is not an issue. Kung may mag-enroll man, edi bonus na lang yon. But ang pinaka-importante sa akin, as I promise, I'm gonna help the community to mentor you. Ano ba yung gagawin ninyo? Ano ba yung posibleng gawin natin? Okay, magtulungan tayo para ma-achieve natin yung pinapangarap natin. Na maging isang data analyst at mabago yung buhay natin gamit yung bagong skills na natutunan natin. So once again, thank you so much for having me with this particular podcast. Okay, my name is Coach Abs at sana nakatulong para sa atin itong ating podcast at kita-kits tayo sa mga susunod pa. December, I am so much busy kasi meron tayong Power BI. Maybe by January, mag-all in tayo because we do have a lot of session, no? Ibalik natin yung Compass, meron tayong data challenge. I'm gonna launch free courses para sa data analytics. I'm gonna launch Power BI course. All of that mangyayari po yan sa January kasi this coming month, okay, next week, okay, we have a private session with these e-learners. Ituturo ko kung paano gumawa ng portfolio. Okay, that is promise ko sa kanila how to build a world-class portfolio. Okay, and after that, may mga mentoring pa, consultation, one-on-one, not one-on-one, maybe group consultation. Okay, and yes, January, ayun na, marami tayong mga event na gagawin. Pero yun nga, gusto kong isingit sa inyo na itong darating na December 29, ang isa sa pinakamalaking pasabog namin is that, okay, I'm gonna look at it, di ko maalala yung ano natin, no? Yung ating Data Future PH na kung saan layunin natin na magkaroon tayo or makapag-train tayo ng 1,000,000 data analyst upang matugunan natin ang tinatayang 500,000 demand sa Pilipinas according to TESDA. Okay, so pasimula pa lang tayo. Okay, sana samahan nyo ako sa mga paglalakbay natin kasi ang pangarap ko maging data analytics capital of the world ng Pilipinas at magagawa lang natin to kung magtutulungan tayo at sisimulan natin ngayon. Thank you so much and God bless. And of course, join lang kayo sa group natin, Data Analytics Philippines. Mag-post kayo doon, mag-comment kayo doon, and asahan yung nandyan ako para tulungan kayong lahat. Alright, so with that, okay, meron kayo ditong 30 days replay, nandyan sa YouTube, sa Facebook natin. Pero syempre yung ating nasa looban, they will have a lifetime access dito sa podcast natin na to. Para lang kayo nanood ng pelikula, nakinig, you can listen, okay, nasa car kayo whatsoever. Pero ang pinaka-importante dito, okay, yung takeaway, no? Wag lang kayong basta-basta makikinig. Ang gawin natin, ang pinakapayo ko sa inyo, ito yon, no? Bago tayo tuloy magpaalam, okay? Makinig kayo, be empty your cup, be a sponge, tatanggapin nyo yung informasyon, at pagdating sa pag-absorb ng information, ito yon. Merong crucial part. Hindi lahat ng information dapat nyo i-absorb. Ang dapat nyo lang i-absorb dito ay yung kunin nyo lang ang mga information or mga advice na sa tingin nyo makakatulong sa inyo and align to your values and align to your goal. Makakatulong, align sa values nyo,
align sa goal ninyo, align sa paniniwala. Absorb niyo yun. Then the most crucial part is that hindi kayo gagaling kung makikinig o manonood lang kayo. Ang pinaka-importante dito, you have to take a massive, 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 massive action. Kaya kung ano man ang natutunan natin dito, apply it, take action, at hindi nalalayo na makamit natin ang tagumpay na matagal na nating inaasam. Thank you so much and God bless. Choo! May mga pag ganun pang nalalaman. No? Okay, may mga effect pang ganun. No? Pero nandito yung mouse kaya hindi ko ma-off yung camera natin. But anyhow, yeah. Pakinggan nyo lang yung advice ko na yun and you are good to go. Tapos syempre, sama-sama tayo sa tagumpay. Okay, thank you so much and God bless. Bye!